efforts nyo. Ito lang naman yung mga pakaisero namin mga teacher. Alam nyo na hindi kami well compensated. Pero sa mga efforts na pinapakita nyo, hanggat may mga estudyante pa gustong matuto, may mga estudyanteng gustong mag-benefit ng mga knowledge na i-impart ko sa inyo, andito lang ako. For 7 years of teaching, marami na akong narinig ng mga compliment. Practice teaching pa lang ako. 4th year college ako noon, practice teaching. 2 months ko lang naging handle yung mga estudyante. Pero nung time na aalis na ako, halos lahat sila umiyak. Kahit yung pinakabarumbado sa loob ng classroom namin, umiyak. Ewan ko kung ano meron daw ako. Pero, umiyak. Yung cellphone ko halos sumabog na sa message ng mga naging estudyante ko. Uyapan ko. Wala. Kaya, yung maslang, masaya na ako. Actually, dati hindi ko pinili ang pagtuturo. Kasi parang boring, di ba? Ako, pag estudyante ka, lalo kapag estudyante ka, hindi mo iisipin maging teacher kasi araw-araw papasok ka na naman sa school. Di ba? Parang boring. Pero nung nandito na ako, at unti-unti kong nakasalamuha ang iba't ibang klase ng estudyante. May mga estudyante na walang pakialam, may mga estudyante na barumbado, kahit teacher gustong tapakin. May mga estudyante na kahit gaano kahirap ginagapang yung pag-aaral. May mga estudyante na wala man magulang, pero pilit mag-aral. May mga estudyante na mayayaman naman, pero salat din sa pagmamahal ng magulang. Pero andito pa rin sila. Iba't ibang kwento ng buhay. At saksi ako doon. Iyak ka na. Iyak ka yan, sir. Iyak ka na eh. Kasi bago ko narating yung profession na to, matinding hirap muna yung pinagdaanan. Lang yan. Client na. Client. Kasi high school pa lang ako, ginapang ko na yung pag-aaral ko. Wala nang suporta ng magulang. Pero guys, gaano kahirap, may mga time na talagang kailangan sumakay bago makarating sa school. Nilalakad ko yan. Nakabot ako ng almost 3 hours. Diba? Mahaba, no? Kasi periodical test namin yung kailangan namin. So I need to wake up 4 a.m. to leave school at 7 a.m. Nag-aaral ako sa inyo, nag-aaral kayo ngayon na fluorescent yung gamit nyo. Ako nung nag-aaral ako, pandang. Yung silo lang, ay doon, para lang. Pero graduate ako ng salutatorian. Okay? Tapos, graduate ako ng high school. Yung mga magulang ko ayaw na akong pag-aralin. Kasi nga, marami kasi kami mag-anak. May mga maliliit pa sa sumunod sa akin. Mga 6 pa. Okay? So, dinadala sa biro. Hindi lahat dinadala sa biro. Okay? And then, ang ginawa ko, lumayas ako sa bahay. Hindi naglayas na nagtatampo ako sa kanila. Lumayas ako, kasi pero ang alam nila nagtatrabaho. Sabi ko, maghanap ako ng trabaho. Pero alam yung ginawa ko, yung pinakamataas o pinakamagandang school sa amin at pinakamahal ang tuition, punta ako doon. Kinausap ko yung in charge ng sa working student.
Pinakita ko lang yung card ko. Tinanggap na ako agad. Doon pa sa dormitory ng mga working students. So, libre na yung tirahan, libre pa yung tuition ko. Pero alam niyo kapalit nun. Magtatrabaho ako everyday 4 hours. Anong ginagawa ko nun? Kayo, ang dami-dami nyo, isang classroom lang, hindi nyo malinis. Pero ako nun, mag-isa lang ako, 6 na classroom. Kailangan na floor wax na yan, nawalis na lahat, naayos na lahat ng mga upuan. Kasi dati, uso sa amin yung mayroon siyang platform. May platform sa harap na elevated siya. Laging panyo, kailangan madulas at makintap. Ginagawa ko yun 4 hours. Every day. Stop talking. Ngayon naman, since wala talagang support ang magulang, kailangan ko rin ng panggastos, diba? Kasi hindi naman ibibigay ng school yun. So, every Saturday naman o Sunday, ano yung ginagawa ko? Pinupuntahan ko yung mga teachers ko. Ano mo? Naghahanap ako ng mga gawain. Kapalit lang ng alawan. Okay? Hirap, di ba? Kaya nyo ba yun? Pero kinaya ko yun. Tapos, lumipas yung isang sem na hindi ako umuwi sa bahay. Nung umuwi na ako, may konti akong dalang pera. Kaya naniwala sila na may trabaho ako. Pero hindi nila alam na nag-aaral ako noon. Okay. Saka lang nila nalaman nung natapos na yung isang sem kasi may nagbalita sa kanila. Okay. Pero ang hirap noon, alam niyo bang hindi ganito ang katawan ko dati? Kung makita lang yung picture ko noon nung college ako, ang payat-payat ko. Kasi, mahaba na yung 5 hours na tulog ko. Lagi 3 hours yun, 4 hours. Diba ang hirap? Kasi kailangan ko pagtabayin sa bawat pag-aaral. Pero hindi ako magpatalo noon. Sa isang taon, tiniis ko yung gano'n. Nung tumaas yung grade ko, may nalaman akong scholarship. Kaya sinikap ko yung average ko, umabot ng 90 class. Ang average ko nga ng first sem ay mga 92, gano'n. Ngayon, na-qualify ako sa scholarship. Pero, nag-effect siya after 1 year. So, nung second year na ako, saka lang ako naging scholar. Ngayon, pauwi-uwi na ako. So, ang pinoproblema ko na lang ay yung boarding house kasi hindi ka na pwedeng tumira doon. Kasi hindi ka naman na working student. Okay. So, ginawa ko, ganun pa rin ang ginagawa ko. After Sunday, after Saturday, Sunday, kaya kilala ako ng halos mga teacher dun sa campus namin. Kasi talagang pinupuntahan. Salamat naman ako sa mabait sila. Pupunta ka pala, alam na nila na yun ang kailangan mo. Hanggang natapos ako ng ako lang. May mga konting support pa rin magulang, pero hindi sapat talaga. Kasi marami kami. Pag-graduate ko, hindi natapos doon ang paghihirap ko. Nakapagtrabaho ako, since marami pa akong mga kapatid, ako naman yung sumuporta sa kanila. Pagkatapos ako, ay may mga sumunod pa sa akin, mga 4 pa na lalaki. Sa pag-graduate ko ng mga yun. Mayroon na lang nag-aaral sa amin, yung bunso namin, nag-aaral sa PMI ngayon, taking up marine engineering. Ngayon, pinagtutulong-tulungan naman na naman. Pero di ba? Walang drugs, talagang walang-wala kami kasi dayo lang kami doon, wala kami sariling lupa. Actually mayaman yung mother ko. Civil engineer yun, hindi siya nakagraduate. Dahil sa pag-ibig, sumama sa father ko. Sumakat sila. From Leyte, alam niyo Leyte? Sa Visayas. Pumunta sa Northern Luzon. Sa Nueva Vizcaya. Di ba layo? Lumayas sila. Kasi ayaw ng father ko na nagdidepende sa magulang ng mother ko. Pinahiran niya yung pride.
So, nangyari sa amin, naghirap kami. Kasi wala naman silang mga trabaho doon. Kaya, ganun. Kaya kahit gaano kahirap ng buhay, huwag kayong magpatalo. Alam ko namang dito, hindi naman siguro kayo katulad ng mga naranasan ko. Kaya maswerte kayo. Kaya kailangan, bigyan nyo naman ng importansya yung mga pinundat sa inyo ng mga magulang. Kung may mga problema man kayo sa bahay, talo pa nga kayo ng mga iba dyan na talagang wala ng sariling magulang. May mga kwento naman dyan, may magulang nga, pero hindi nila totoong magulang yung iba. Pangalawang asawa na siguro yun, ng magulang o gano'n. Mga sari-saring kwento. Pero huwag kayong magpatalo doon. Kasi kung nagpatalo kayo sa problema, lalo lang kayong maging talunan. Kaya naging love ko yung teaching kasi halos lahat ng kwento nakaka-relate ako sa hirap ng buhay. Kaya mula noon, ginawa ko ay sinilayan ko na yung teaching. I see to it na in every undertaking, mayroon akong na-influence sa buhay ng estudyante. Kasi, ang philosophy ko bilang teacher ay ito. I don't need to become a soldier to defend life. Kasi yung trabaho ng mga sundalo, di ba? Kaya sila bayanin. I don't need to become a doctor to save life. Para naman sa mga nag-iingalo. I rather be a simple teacher. Ano naman trabaho ng teacher? To touch and influence life. Yun ang alam kong pag-alis nyo, makakalimutan yung mga topic natin sa math. Alam mo naman, makakalimutan nyo. Hindi naman yun ang importante. Pero ang alam kong hindi nyo makakalimutan ay yung bonding time natin. Yung quality time natin na in-spend. Na alam ko na pagdating ng college ay maaalala nyo. Kaya rin ako eh. Kasi maraming mga estudyante ko ngayon sa akin na talaga nag-text na rin, sir, I miss you. I miss the way you teach. Kasi sa college, sa mga professor, walang pakialam. Survival of the fittest talaga yung gusto mong graduate, gusto mong matuto, kailangan mong mag-exert ng extra effort. Lalo na dumaan kayo muna sa akin bago kayo nag-college. Kasi ako, talagang nag-i-spoon feed talaga ako. Kulang na lang isubo ko yung concept para maintindihan niyo. Yun ang mamimit mo sa college. Salamat sa effort. Salamat for being my student. I'm proud na naging advisor niyo ako. Okay? Thank you.